So, magandang paalala ito sapagkat ang paksa na ating pong tatalakayin ngayon sa 1689 London Baptist Confessions of Faith ay may kinalaman sa isang paksa na medyo nababago na ang definitions at ang practice sa ating panahon ngayon. Ito ay ang paksa na may kinalaman sa marriage. So, ito po yung ating magiging paksa. Again, this is revisiting the 1689 London Baptist Confessions of Faith. And we are now on the chapter 25. It's about marriage. Now, pagpasensyahan nyo, hindi ko kaya yung style ni Kuya Manny, no? Ang daming mga na binibigay sa ating mga information from different sectors about a certain topic which we really appreciate. And parang sabi ko nga, parang siguro kung gagawin ko yon baka it would take many hours for me to do some research, but we appreciate Kuya Manny for his effort doon sa mga paksa na tinatalakay niya. He's really doing some good research to that. But I will just stick on dito sa topic na ito, explaining it from the standpoint of the Bible and how can we react on the present or the current situation that we have right now in the world when it comes to the issue of marriage. So, what is marriage? That is something that we are going to talk about. Between how many person is it? Pag sinabing marriage, ilan ba ang involved dito? Now, siguro, matatawa tayo dahil sasabihin natin, syempre, dalawa lang. Pero sa panahon natin ngayon, hindi inaganyan ang pananaw ng marami, especially sa Western world. Is it only between man and woman? Sasabihin na naman natin, syempre. But this is not what the present culture is dictating us. Ang kultura na nagdidikta sa ating panahon ngayon ay hindi na nagsasabi na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng lalaki at ng babae, kundi maging ng parehong lalaki o ng parehong babae, o maaaring hindi na rin nila ma-define ngayon kung anong ibig sabihin ng babae at kung anong ibig sabihin ng lalaki. Define a woman. Define man. Nahihirapan na mag-define ang marami ngayon pagdating. What is the purpose of marriage? Why did God institute marriage? That's something that we have to discuss also. So, ang isa bang Kristiyano na nagsasabing na sumusunod sa salita ng Diyos ay dapat mag-asawa ng hindi niya kauri sa pananampalataya? Sino ang dapat niyang mapangasawa? Ito yung isang bagay din na ating pag-uusapan sa mga susunod na pag-aaral natin. So, kung ating titingnan sa ating statistics, wala tayong masyadong statistics sa ating mundo, pero sa Amerika ngayon, sinasabi that yung statistics paint a bleak picture of the reality of marriage. People are marrying later in life. Ngayon, pag dati kasi pagka nag-aasawa, medyo bata pa nag-aasawa na noon no? Lalo na sa mga tatay, nanay natin, mga lolo't lola natin, ang aga nila mag-asawa nung unang panahon, di ba? Lalo na sa probinsya, babae nga 18, siyempre 17 nag-aasawa na. Sa panahon natin ngayon, halos matanda na nag-aasawa ang mga lalaki at babae. So meron ba ito idinidikta ng ating panahon? Ano bang problema, bakit nagkakaganon? And then isa pang observation ng marami, fewer marriages are taking place. Ang ibig sabihin ko, konti na ang nag-aasawa talaga as compared to other generations. And cohabitation has assumed the role of the marriage once provided. So, sa Amerika ngayon, almost 50% of all marriages in the United States will end up in divorce or separation. No? And sabi ng mga nagre-research that 41% of all first marriages end up in divorce. So unang pag-aasawa,
Sa Amerika to, no? Kasi pwede sa kanil may divorce sila, ay magi-end up yan sa divorce. And then, mag-aasawa uli. In second marriage, 60% of second marriages end in divorce. And then mag-aasawa uli. 73% of all third marriages end in divorce. That is for the common people in America, no? Huwag nating pag-usapan yung mga nasa Hollywood. Talagang mas matindi yun. At yung mga nasa matataas na strata ng lipunan. So, United States has the 6th highest divorce rate in the world. But the top among the countries is not actually United States, but Russia. So, pagdating sa divorce, mas pinakamarami sa buong mundo ay Russia. Dito sa ating bansa, an increasing number of Filipinos are opting for cohabitation. Ano ibig sabihin ng cohabitation? Live-in. No? Yung bang nagsasama ng walang kasal. With couples live-in arrangement now accounting for nearly 50% of the population. So 15% na daw ng populasyon natin ngayon ay nagsasama ng walang kasal. Nagsasama tulad ng pagsasama ng isang mag-asawa pero walang kasal o hindi sila ikinasal o walang basbas ng legal na pag-aasawa. At ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, more Filipinos are showing a preference for common law or live-in arrangement over being legally married. And that is the situation right now. And as you see, medyo conservative pa ang ating bansa pagdating sa usaping ito, pero unti-unti na nakapapasok ang konsepto o ang kaisipan ng mga tao sa West sa ating bansa, sa ating panahon ngayon. So, in a few years, makikita natin na kung ano man ang meron sa Western world ay maaring meron na rin talaga dito sa ating bansa ngayon. So, it is always appropriate, brethren, and necessary to refresh our understanding of the biblical teaching on marriage and to uphold with it the highest regard. So, mahalaga yan na balikan natin itong usaping ito at sana makita natin kung gaano kahalaga, kung gaano katayog at kung gaano binibigyang pansin ng salita ng Diyos ang kayamanan at ang kahalagahan ng pag-aasawa. Sa umagang ito, actually pag tiningnan nyo yung chapter 25, maikli lang. Pwede nating isang session lang tapos na, no? Kasi halos sinamarize lang naman sa chapter 25 yung paksa ng marriage at halos pareho sa Westminster, pareho sa Savoy Declaration, pareho sa mga iba pang mga confessions of faith na meron sa ating panahon ngayon. Pero gusto ko mag-concentrate sa paragraph 1 at pagkatapos dito ay magpo-post ako ng isang question na I will let you to answer it, no? So, you have to prepare yourselves because I will be maybe calling you to share your thoughts about this thing. Ano? So, handa tayo. So, total naman Sunday school to eh. No, hindi naman to preaching. So, pwede tayong magsalita kahit na yung mga babae, pwede rin. Okay? Nga, let's go to the paragraph 1. So, bali tatlong bagay ang ating pag-aaralan. By the way, sa buong kabuuhan ng pag-aaral natin ng chapter 25. So yung una lang pag-usapan natin yung pattern, yung purpose, kasama yung participants, sa susunod na nating linggo ito talakayin. So let's go to the pattern. But chapter 25, paragraph 1 says, ang pag-aasawa ay sa isang lalaki at sa isang babae. Hindi matuwid para sa kanino mang lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa, ni para sa kanino mang babae na magkaroon ng higit sa isang asawa sa isang panahon. No, napakadaling intindihin, ano? Very simple yung statement. Kaya nga, pag sa English, maging sa Tagalog, pareha. Halos very simple. Madaling unawain yung sinabi. Pero, madali itong unawain, pero kung tutuusin, dahil sa komplikasyon ng ating mundo at sa komplikasyon ng ating kultura,
itong madaling unawain na ito ay ay babangga sa kultura na meron tayo. At yung isang bagay na pag-uusapan natin mamaya sa ating discussion. So, dito sa Genesis chapter 1, mapapansin natin na we are told at each stage, no, kung mapapaalala no, Genesis chapter 1, ano 'yon, yung creation. 'Di ba? Each stage sa creation, ano yung mga salitang sinasabi ng Panginoong Diyos matapos niyang likhain ang isang particular na bagay? It is good. Yes. God saw that it was good. Pansinin natin 'yon, ano, paulit-ulit 'yan. However, sa testimony rin ng Diyos, makikita natin na meron siyang sinabing for the first time, not good. 'Di ba? So it is good, it is good. Tapos meron siyang sinabing, it is not good. Ano 'yon? Genesis 2:18, ang sabi, it is not good that man should be alone. So for the first time, no, in the creation of God, where He Himself declared that everything is good, for the first time He said, it is not good. And it is not good for a man to be alone. No, this does not mean na merong fault o merong failure sa gawa ng Diyos. But only, merong kulang. Ulitin ko ha, hindi failure, walang fault, pero merong kulang. There is something that needs completion. So, He supplied what was lacking on that very day that He said, it is not good for a man to be alone. Ano yung sinupply niya? Sa tao. Hindi niya sinupply yung fishing body. No? Hindi niya sinupply yung mga pet. O sige, it is not good for a man to be alone. Sige, mag-alaga ka na lang ng aso. No? Ganun ngayon, di ba? O ba't di kayo nag-aanak? Eh, may aso naman eh. No? Di totoo lang. Hindi naman dahil sa hindi nagkakaanak, pwede namang magkaanak. Meron ako mga kilalang ganyan, na pwede naman sila magkaanak. Ang ibig sabihin, hindi, pwede sila magkaanak, pero ayaw nila. At ang substitute nila, ano? May aso naman, may pusa naman, na? Iba yung sinasabi ko hindi nagkakaanak. Na meron talagang hindi nagkakaanak. Hindi sila binigyan ng Panginoon ng pagkakataong magkaroon ng supling dahil sa kalooban niya. Pero meron talagang pwede. Ayaw lang mag-anak. At ang kanilang substitute doon ay marami naman silang alagang poodle. Marami naman silang alagang aso. At yun na ang kanilang anak. No? Ang kanilang mga aso. Now, yun ba ang ginawa ng Diyos? Noong makita niya na kulang si Adan? Hindi. Nilikha niya ang isang babae na magsisilbing helper comparable. Magsisilbing helpmeet. Magsisilbing katuwang. No? At dito itinatag niya yung tinatawag nating relationship of marriage. So chronologically, this was on the 6th day of creation. Genesis 1:26-28, di ba? After that, nung sinabi niya yon, Genesis 1:31, then God saw everything that He had made good, and indeed it was very good. So nilikha niya yung kakulangan ni Adan, and then Genesis 1:31, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. Now, the pattern of marriage, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So dalawang bagay ang gusto kong pansinin natin. Una, meron dito sa paragraph na binasa natin ay prescription. Sunod, titingnan natin yung prohibition. Prescription and prohibition, dalawa lang naman. So, the prescription, it's between man and woman. Genesis chapter 2, verse 24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So, it is between man and woman. It is not between man and man. It is not between woman and woman. So, hindi po pwedeng maging one flesh yung woman and woman at yung man and man. No, hindi pwedeng maging one flesh. Sapagkat ang one flesh ay ang man at ang woman. So, yun ang dapat na maging clear sa atin. Ano man ang paniniwala natin, ano man ang nararamdaman natin,
Ano man ang dinidikta ng ating kalikasan na parang hindi naman tayo, walang appeal sa atin ang mga babae, walang appeal sa atin ang lalaki kung ikaw ay babae. Ang appeal mo doon sa kapwa lalaki at meron kang same-sex attraction. Still, ito yung sabi ng Panginoon. Ito pa rin ang siyang dapat na maging pamantayan ng lahat. Kaya nga, di ba, inawit natin kanina, have thine own way, Lord, have thine own way, Lord. So, yung kalooban mo pa rin ang siyang masunod. Hindi ko ano yung nararamdaman natin, hindi yung preference natin. It is still between man and woman. And it is a special relationship between man and woman. The very pattern from the beginning shows that marriage is not same-sex relationship. God unmistakably and unambiguously created Adam as male and Eve as female, and there is nothing in between. Regardless as what is the practice of our culture today or allowed by the laws. Diba ngayon, sa ibang bansa, legal na yan. Legal na ang pagsasama ng lalaki sa lalaki at babae sa babae, no? At hindi lang yan ang isang bagay na malungkot, mga kapatid. There is a so-called religious toleration in our time. Religious toleration. Ibig sabihin, may mga grupo na ng pananampalataya na mismong sila inaalaw nila ang ganitong klase ng relationship. No? Methodist churches in America now is practicing this kind of relationship. So may mga kinakasal na ng mga pastor, nagkakasal ng mga kapwa lalaki, kapwa babae. So yun ang isang malungkot. Kasi sa totoo lang, minsan madali namang maintindihan natin yan na nangyayari yan sa mundo natin, nangyayari yan sa secular world. Pero yung nangyayari yan sa mismong loob ng churches, yan ang isang bagay na mabigat. Yan ang isang bagay na matindi. Na merong religious toleration sa ganitong klase ng gawain. Ngayon, regardless of what is the practice of our culture, so it is allowed by the laws, as I said, heterosexual marriage was God's design and intention at creation. Balik tayo uli. This is what is the intention of God. The very beginning. Male and female, man and woman, there is nothing in between, no? There is no same-sex relationship. There is no homosexual relationship, but heterosexual marriage. And then not only that, it is exclusive union which takes precedence over other human relationship. So tandaan natin, doon sa pinasa natin kanina, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife and they shall become one. Ano yung pinapakita nun? Pinapakita nun na meron na ngayong meron ng priority. Pag ikaw ay nag-asawa, magsisilbing prioridad mo yung pagsasama ninyong mag-asawa ng higit sa relationship na meron ka sa mga magulang mo o sa mga kapatid mo o sa sino man. No? Now, hindi ko sinasabi wag nating pangalagaan ang ating mga magulang, lalo na pag sila'y matanda na. Wag nating pangalagaan ang mga kamag-anak natin, lalo na pag sila'y nangangailangan ng tulong natin. Hindi. Pero pagdating sa relasyon, ito ang pangunahin na ngayon. Magsisilbi siyang priority. It will take precedence over other relationship. Kasi sabi niya, you will leave your parents. Now, yung leaving the parents is not about it's not actually location. Kasi pwede namang tumiwalay ka sa lokasyon pero andoon pa rin nakaklib ka pa rin sa parents mo, siya pa rin na nagdidikta. May mga ganun Nakahiwalay na nga ng bahay pero ang nagdidikta pa rin ng takbo ng buhay ng mag-asawa yung mga magulang. So hindi rin tama 'yon. Kaya hindi pinag-uusapan doon yung location. Ang pinag-uusapan doon ay yung prinsipyong ito. Maaring magkasama kayo sa bahay, no?
Pero hindi na ang mag-govern ng relationship na ninyo ay ang inyong mga magulang, kundi kayong dalawa. Kayo na. Pwede nang sila'y maging tagapayo, advisory, or anything, magbibigay ng ano. Pero they are not the ones who will govern your relationship. Because it is exclusive union na magti-take precedence over other relationship. No? And it signifies a shift of authority and priority. So meron ng ibang masusunod sa buhay mo. No? So, dati, yung nasusunod yung tatay, nanay mo. Ngayon, hindi na. Meron ng priority. Lalo na kung ikay babae, siyempre yung asawa mo. So, parents no longer hold authority over their son or daughter as the couple enters into a new status of relationship. The marital bond becomes the primary relationship taking precedence over other relationship. So, that's something that we have to bear in our minds, no? Pag pumasok tayo sa ganitong klase ng relationship. Kasi maraming nasisirang relasyon dahil nga hindi nila naiintindihan yung bagay na yan. No? At kahit na tayo, katulad ko, siyempre, no, may asawa na yung anak kong isa at meron na rin akong apo, parang gusto kong masunod dun sa hindi na. May magulang yan no? Meron ng magulang. Yung mga anak ko, pinapapalo ko nung bata pa sila. Pero yung apo ko, kapag may nakita akong mali, hindi ko basta pwedeng paluin niya. Kailangan ay magulang niya magdidisiplina. Tama ba yun? So, hindi na pwede. Siguradong hindi pwede. Yung nga lang hahalik ako dun sa apo ko, hindi ako makahalik Huwag kang halik, ha? So, ganyan. So, that's the prescription. As simple as that. No? As simple as that. Yung paragraph 1, very simple, no? Pero meron pang, dito tayo magkakaroon ng issue, mga kapatid. As I said, I will not stay long. We will discuss the rest of the paragraphs dito sa 1689 sa mga susunod. So, nagstay lang ako sa paragraph 1 because I have a question na dadalhin sa inyo that I will allow you to give your thoughts. So, now, after the prescription, we can see here the prohibition. Ano ba sinabi doon sa prohibition? No? Hindi matuwid para sa kanino mang lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa ni para sa kanino mang babae na magkaroon ng higit sa isang asawa sa isang panahon. Now, medyo may qualification yun, sa isang panahon. Okay? Now, so, ano yung prohibition? Multiple partners. O tinatawag nating polygamy. Polygamous relationship. So, siguro, ang papasok agad sa isip natin ngayon. Tika muna, Pastor. Paano naman si David? No? Paano naman si Solomon? Di ba? Ganun kagad, papasok sa isip natin. Marami ako nabasa sa Bible, ng mga lingkod ng Diyos. Ilang isang asawa. No? Yung iba, 2. Yung iba, 3. Yung iba, marami pa. No? Yan ang isang malaking issue na haharapin natin at dapat din alam din natin kung anong sagot. Pagdating sa animoy polygamous practice sa Old Testament. So, unang bagay, gusto kong sabihin mga kapatid, the first instance of multiple marriage partners is in the ungodly line of Cain in the 7th generation after Adam's creation. So, ulitin ko 7th generation after Adam's creation. It was not a usual practice. So, from Adam, pagkatapos ni Adam, nang nilikha si Adan, after 7th generation, saka nagkaroon ng practice na ito. Doon natin makikita yan sa Genesis chapter 4, verse 19. And Lamech took 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other, Zillah. So, kanino nag-originate yung practice ng multiple partners?
si Lamech. Siya yung nag-originate ng practice na yan. And later on, ipinagmalaki pa niya yan. No? Sa kanyang dalawang asawa, na meron pa siyang ginawang hindi maganda. Genesis chapter 4 verse 23, Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice. Your wives of Lamech, listen to what I say. I have killed a man for wounding me, a young man for striking me. So, makikita natin, yung kasalanan ay nagbubunga ng ibang kasalanan. No? So, mayroong polygamous practice. Pagkatapos, pinagmalaki na ni Lamech na nakapatay siya ng tao sa harapan pa ng kanyang dalawang asawa. Alam mo ba, may pinatay akong tao. Eh, sinaktan nila. O, di pinatay ko sila. No? So, anong makikita natin? Merong ang kasalanan ay nagbubunga ng ibang kasalanan. Kaya, isang bagay din na mapapansin natin na nakakahawa talaga ang kasalanan at na nagkakaroon talaga ito ng nagre-reproduce yan ng iba pang mga kasalanan sa buhay ng isang tao eh. Si John Murray in his observation sa kanyang libro na Divorce, and by the way, John Murray is one of the best when it comes to the interpretations of our time. Patay na si John Murray pero he was considered to be the best theologian who lived in our modern time. Sabi niya, the context suggests, to say the least, that taking two wives is coordinate with other vices, which appear so conspicuously in this case. Polygamy not only deviates from original designs, but it is often associated with other sins. So Lamech, so after 7 generations, si Lamech ang makita natin na gumawa niyan. Now, isang bagay pa about polygamy is this. All recorded polygamous marriages, 13 only in the Bible, and resulted in family misfortune, which was God's judgment. So, alam natin na yung polygamous relationship ay isang pagan practice yan. Isipin, palasak yan. No? Malaganap yan. Sa lumang tipan, sa mundo ng mga tao sa lumang tipan, ang pag-aasawa ng marami ay hindi ito'y practice talaga nung araw pa. Pero makikita natin sa Bible, sa lumang tipan, 13 lang ang mga naka-record sa kabila ng napaka-palasak ng practice na ito. 13 record lamang sa lumang tipan ang makikita natin na nagkaroon ng multiple relationship. Polygamy was common and widespread among pagans in the Old Testament. At isang bagay pa na gusto ko rin sabihin, bagamat ito'y practice as widespread nung unang panahon, walang ebidensya na ito'y prevalent naman sa Israel. Hindi yan prevalent. Hindi siya malaganap. Hindi siya ginagawa. So may mga notable cases lamang. At ang mga prominent men, katulad ni Jacob, ni David, yung ibang mga patriarchs, di ba? Polygamy was not deliberate choice, but rather circumstantial. Maraming pagkakataon, it was circumstantial. For instance, si Abraham, 2 naging asawa niya, syempre. Pero hindi naman niya talaga ginusto yun eh. Ang nangyari, no? Di ba yung kanyang asawang si Sarah, pinilit siyang, sipingan mo yung aking katulong na si Hagar. Kasi kakahintay nila doon sa, di ba, sa pangako na magiging ama siya ng maraming bansa. Pinasipingan yung kanyang asawa. Very unthinkable yan, pero mapapansin natin, hindi naman talaga si Abraham ang siyang unang naghangad nun. Siya lang, kasala rin siya, sumunod siya sa kanyang asawa. No? At alam natin, ano naging resulta ng kasalanan ni Abraham na yon? Sinasabi natin na si Isaac, kung ito ang pinanggalingan ng lahi ng Israel, si Ismael naman, anak na kay Hagar, ang pinanggalingan ng lahi ng mga Arabs, di ba? Mga Arabo. O ano ngayon ang resulta? Hanggang ngayon, nagsasuffer. No? Ang mga kaapu-apuhan hanggang ngayon hindi magkasundo yung mga Israeli, mga Israel at saka mga Arab people, di ba?
In fact, sa Olympic, pagka nagharap yan sila, hindi yan sila maglalaban. Sa Olympic, halimbawa, di ba, minsan sa Olympic, maghaharap wrestling, yung mga, hindi yung wrestling ng, yung mga peke. Yung mga wrestling na peke. Hindi yung wrestling talaga sa Olympic. Pag hindi naghaharap yan. Kasi nga, they don't like each other. Oh. Ano yung root? Kasalanan ni Abraham. So, ano man ang ginawa noon, merong misfortune na nangyari sa buhay niya at sa buhay ng mga susunod na lahi. Oh, si Jacob. Sino ba talaga gusto ni Jacob? Si Rachel. Dinaya siya nung kanyang nung kanyang biyanan eh. Nung gabi, 'di ba? Nung yung nakasiping pala niya, hindi si Rachel, kundi si Leah. At alam na natin kung ano pa yung mga susunod na nangyari. Ang isang problema natin pagdating kay David. David's case was so different. He deliberately took multiple wives. But this was not done under divine instruction or approval. So the conflicts among David's children serves as evidence of God's disapproval and judgment to his family. Ano nangyari? Nag-aaway-aaway mga anak niya. Di ba nung si David, mahina na. Yung isang anak niya, ang talagang gusto nang kumuha ng trono. Anak niya yung sa ibang babae. No? So nakita natin, nung nahulog siya sa kasalanan kay Batseba, yung anak nila kay Batseba, yung unang anak niya, namatay. Okay? At marami pang iba. O, di ba yung isang anak niya, nagkagusto doon sa kapatid niya. Yung ayaw, ni-rape. Nagalit yung isang kapatid. Yung isang kapatid, pinatay ngayon si Amon, ni Absalom. Si Absalom later on, ay naghimagsik kay David, kinuha yung kanyang trono. Nag-away yung pamilya. So these are things na sinasabi natin, nangyari, but these are not under divine instructions and approval. So, in the observation of John Murray, again, in his book, Divorce, sabi niya, it is highly necessary to distinguish between this sufferance or toleration on the one hand, and divine approval or sanction on the other. Permission, sufferance, toleration was granted, but underlying this very notion is the idea we do not properly speak of toleration or sufferance as granted or conceded in connection with what intrinsically right or desirable. Pinayagan ng Diyos. Totoo. Pinahintulutan ng Diyos. Pero hindi natin sinasabi na yung pinahintulutan ng Diyos na yon ay kinaludan ng Diyos. So, isang bagay yan na dapat nating tingnan. It is not in accordance to divine instruction. David was not instructed by God to get multiple wives. But, in God's sovereign mind, God allowed it to happen for a purpose and to show to us. This is the result of the sin of man. So, if you want to be involved in misfortune sa family nyo, ang gawin mo. No? Gusto mo magkaroon ng kaguluhan, gusto mo maging magulo ang buhay mo, gusto mo maging magulo, maging ang mga susunod na lahi mo, and then engage in this kind of activity. Yun ang sinasabi niyan. But if you want to preserve the peace, the order of your family, and even yung mga susunod na lahi, then follow God's instruction. Follow God's command. Okay? So, yan yung gusto kong sabihin patungkol dyan. Now, ngayon ito yung ating pag-uusapan. Ngayon, and I would like you to share your thoughts. No? So, I have two issues na gusto kong i-discuss. Tingnan natin yung una. What to do with polygamous relations contracted before conversion? Ito yung una. Anong gagawin natin sa isang tao na meron siyang tinatawag na polygamous relationship nung hindi pa siya mananampalataya? At alam nyo, dito sa Pilipinas, hindi yan legal, no? Yung polygamy. Pero sa kultura ng mga Muslim, legal yan. Pwede ka mag-asawa ng marami. No? Oo.
Sa mga tribo. In fact, marami yan. Maraming tribo sa Davao, maraming tribo sa Mindanao, na ang practice ng mga dato, marami silang asawa. Totoo yan. Ngayon, ang tanong, halimbawa, naging Christian yon. Ano ang gagawin natin? Tatanggapin ba natin sila sa church para maging member? Sige. Magbigay kayo ng inyong mga kaisipan. Sige, ikaw muna, Teacher Aris. Sa akin po, kailangan makausap na sila. Pagka converted na sila as a Christian, dapat dumating sa punto na makilala niya na ang pagiging Christian ay ina-allow na po isa na marriage na. At paano namin ibibigyan na katutunan sa kanya ay para sa akin po, pag-stay niya dun sa first wedding niya, yung mga second wedding niya ay Puro legal yun, ha? maligan po yan. Puro mga legal yun. May first, second, third. Sa mga, lalo na sa, halimbawa, dito sa atin, hindi. Pero kung ikaw nasa kulturang Muslim at doon sa mga tribo at maging lalo na sa ibang bansa, no? Ano yon? Pare-pareho yung status ng mga yon. May mga anak ka pare-pareho diyan, ha. So anong gagawin natin? Yan yung sa akin. Next sa first wedding niya, second wedding niya, bakit niya natatapihan? Yung mga yan na pinag-asawa niya, mga concubine niya. Okay, maraming salamat. Meron pa po. Sino gusto pa magsalita? Anybody? Huh? Kasi, isang bagay gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Na may nabasa ba kayo sa Bible na inutusan si David na hiwalayan ng kanyang mga asawa? Wala, di ba? So, tama yung sabi niya, no, na dapat isa lang. Yan ay clear. Hindi lang yan clear sa New Testament. From the very beginning, it was clear. But how come there was no command, even to this great men of God in the past, that they have to divorce the other partners? That's something that we have to okay, Genesis. Sige. Therefore, I think yung sa Ten Commandment, sa Decalogue, nakalagay doon, is you shall not covet your neighbor's wife. And then your husband, master, master. So the next question is, paano ko yung wife, hindi naman pa kamayari pa, so pwede. So, actually, this passage, parang kasi ito yung dahil sinasabi ng mga Muslim, kasi we are following the Mosaic law. Therefore, because of that, sa stipulations ng Ten Commandments. Yes. So, wala na nakalagay yung how many. Ang nakalagay na doon, hindi siya nakalagay. For me, Okay. which is the right, yung different na yun, which is not open, sabihin, doon pala, ito ang desire. Oo. Oh, pero sa Old Testament, sigurado nang yung hangarin, yung dapat pagkakaroon ng isang asawa ay malinaw na it's a creation ordinance, di ba? It's not, as you said, sa Ten Commandments, yung covet the neighbor's wife. Hindi lang sa Ten Commandments, meron pang sinasabi doon sa iba pang mga laws ni Moses, no?
lalo na sa ceremonial, saka sa civil laws, na hindi mo pwedeng asawahin yung asawa ng, di ba? Hindi mo pwedeng asawahin yung kapatid mo, hindi mo pwedeng asawahin yung asawa ng tatay mo, incest yan, something like that, no? So, the point is, although there was no explicit command about that, but it was implicitly said na talagang dapat isa lang. And yet, yan ang naging practice ng mga ilan sa mga tinitingala nating lingkod ng Diyos sa lumang tipan, pero hindi naman sila inutusang i-divorce yung kanilang mga asawa. Diba? Pero tama yung point mo, ha. Pagdating sa New Testament, it was clear, lalo na nung pinaliwanag ni Jesus Christ yan sa Matthew 19 at sa iba pa. Sige. Pero pa po, ikaw Butch, meron ka bang nasa isip na sabihin dito? Kasi previous relationships. Yes. Kung ang tingin na kasi ang dividing line yung conversion, no? Yes, sir. So, na-convert siya tapos existent yung ano na yun, yung Relationship na yun. relation. How do we know na save nga siya? Kasi dapat merong conviction na mali iyon, di ba? Mali So, kung dalawa ang asawa mo, sabihin mo, dalawa asawa ko ngayon, tapos I came to Christ, syempre may realization na mali ang sitwasyon ko. So, paano ngayon, ano ang evidence na convict ka na mali yung sitwasyon mo? So, therefore, dapat merong pagkakaiba. Hindi po pwedeng magpatuloy sa ganon, di ba? Kung tayo ay may kasalanan na ginagawa at tayo ay nirebuke ng Panginoon at nakita nating mali yun, hindi sinasabing, oh, sorry Lord, pero patuloy ka dun sa kasalanan. So therefore, I believe na kung merong nasa puligid mo sa relationship tapos na save, dapat mayroong i-correct. Okay, maraming salamat. Dapat may correct. Pero ito, isang sasabihin ko, actually, I agree with you na 100%. Napansin nyo ba na noong nagsabi si Paul sa Timothy chapter 3, 1 Timothy 3, at saka sa Titus chapter 1, ng qualification ng elders, anong sabi doon? Husband of one wife. Ano kaya yung presumption nun? Hindi kaya ang presumption nun, mayroong mga members sa church na may mga asawa ng higit pa sa isa. Pero dahil may asawa sila ng higit pa sa isa, hindi sila pwede maging elder. Naintindihan nyo? So pwedeng may asawa ng higit pa sa isa, pero hindi sila pwede maging elder. So kaya sinasabi ko, pwede kaya ba natin silang tanggapin bilang members sa church? But of course, they will not be elder because there is a qualification for an elder. Nakuha nyo? Ha? Pero I agree 100% kay Boots na sinasabi dapat may conviction ka doon sa bagay na yan. So, what about, sige, Ate Banji, ikaw naman. Sa legal at saka po dun sa hindi po ako masyado dun sa ecclesiastic. sa ate. legal po. Pagka po sinasabi nyo kasi before conversion, depende po sa conviction nung na-convert. Kung siya po belonging to Muslim faith, yung pong Islamic, Oo. legal po yung polygamous Tama. relation. That's the point. Hindi po yan prohibited under Sharia law. Legal po yan. Pagka po siya na-convert, yun po ba yun? From Muslim faith to Christian faith? Oo. Anong dapat gawin? Are we going to accept him in the church? Marami po yun. Even if he will be staying in that kind of relationship? Masalimuot po yung pagpapalit ng faith. Kinakailangan po
meron siyang renunciation ng kanyang Muslim faith. Meron pong proof na factual proof na talagang iiwanan niya iyon at i-embrace niya ang Christian faith. Marami po yung mga pagpapatunay. Hindi po yun mga kung ano-ano lang, kung obserbahan po yun bago talaga i-embrace sa isang iglesia. Okay. At pagkatapos po nun, hindi na po siya sakop ng Sharia. Dito na po siya sa atin. Iba po kasi yung Sharia law, iba po yung sa atin. May sarili pong korte yung paglilitis sa Muslim, may iba po yung sa atin. So, aalis siya doon. Marami po yung pagpapatunay na talagang aalis. Kung doon naman Pero po yung Sharia law, legal yun, ha? Apo. Legal yan. Legal po yun. Kung doon naman po sa sinasabi nyo na ethical discussion, pagka po nasa polygamous relationship ka at magiging Kristiyano ka, susunod ka po sa itinuturo ng Biblia. Iisa lang po dapat ang asawa nyo. Ngayon po, kung ang sitwasyon po, paano kung may asawa na yung una mong asawa, lahat pareho kayong may sariling pamilya na. So may mga conflicting issues po yun. Palagay ko, ibang issue na yun natin. Ibang okay. issue na yun. Doon po muna sa kung polygamous lang, ang ibig pong sabihin, yan po ba sa lalaki o babae ang may polygamous na relationship? Usually naman lalaki, no? Po, lalaki po. So lumalabas po, pagka lalaki, iiwanan niya po yung yung kanyang, kasi po ang nangyayari po nun, concubinage po yun. Sa batas po natin, hindi po pwede. Sa batas naman po ng ecclesiastical point of view, hindi rin po maganda na yayakapin nyo sa inyong congregation ang isang po ang asawa. At hindi, sa tingin ko po, hindi po maganda yon, hindi po yun ground. Kahit pa po sabihin na tapos na iyon, heto na yung aking present na asawa, ang tanong po, makaiba nga kayo ng apelido, ba't kayo nagsasama? Heto yung asawa ko, iba apelido. Paano mo sasabihin, asawa mo siya, makaiba kayo ng apelido? Yun po yun. Hindi nyo po pwedeng i-purport sa publiko, she is my wife, he is my husband. Ang tanong, magkaiba kayo ng apelido? So yun lang po. Siyempre, ang sagot mo, ate, patungkol sa legal, ang sinasabi ko kasi, dito sa issue na ito, ay sa kanyang kabuuhan, dahil may mga lugar, may mga tao na nabuhay sa isang mundo na yung practice na ito ay tama, no, para sa kanila. Ang practice na ito ay legal para sa kanila. At naging mananampalataya siya. Ngayon, hihingi siya ng payo sa iyo anong dapat niyang gawin, o ikaw naman, tatanggapin mo ba siya? Ngayon, kung gusto natin ng klarong turo sa Bible, unang-unang klarong turo sa Bible, dapat talaga isa lang ang asawa mo. Yun ang tama. Pero, ito yung pangalawa. Wala tayong makikita talaga sa banal na kasulatan na itong nag-practice ng mga Christian na polygamous marriage ay inutusan ng Diyos na hiwalayan yung kanilang asawa. Napansin ba? Wala kayong makikita. Si Abraham, si Jacob, sinabi ba? 4 na halos yung asawa ni Jacob No? Si David, si Saul, 2 asawa nun. At marami pa. Hindi na natin banggitin yung iba. Although sabi ko may misfortune na nangyari. Pangatlo, malinaw sa Bible na kapag polygamous ka, hindi ka pwede maging pastor. Ngayon, bakit sinabi ni Pablo yon sa church? So lumalabas doon sa iglesia nung panahon na yon, dahil sa context sila ng isang polygamous society yan May mga naging Christian na talagang nagganyan, napabilang sa church. Ngayon, wala naman siyang sinabing instruction, o hiwalayan ninyo yung mga asawa ninyo dati. Diba? Wala Kundi sinabi niya, pag magpapastor, hindi pwede. Isa lang ang dapat asawa niya. Yun ang makikita natin na klaro.
Kaya ako, ayoko magsabi na, ay hindi, walang ganyan, labag yan sa Bible agad-agad na hiwalayan natin. Pero ang gusto kong sabihin, tama lahat ng sinabi ninyo. Ngayon, madali nating i-apply yan sa context natin. Pero pag nasa ibang lugar ka, mahirap yan. Pero sa context natin, tama ang sabi ni Aris, pwede nating kausapin ang isang tao patungkol sa kanyang kalalagayan. Pero ang punto ko nga hindi ba siya pwedeng tanggapin sa church as member sa ganun sa kalagayan? Sabi ni Butch, dapat may di ba, may kitang-kita mo yung pagbabago. Hihiwalayan niya. Ang tanong kasi dyan, sino yung hihiwalayan niya? No? Sino yung hihiwalayan niya? Yung una, pangalawa, pangatlo, pare-pareho yun Pare-parehong legal yun. Sabi niya, yung una. Okay. Ang gusto kong sabihin mga kapatid, yan ang komplikasyon na meron sa fallen world na hinaharap ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi pa malaking problema yan sa bansa natin. Sapagkat ang sino mang nagpa-practice ng polygamous marriage, mananagot sa batas. Sa bansa natin. Hindi sa Sharia law, sa bansa natin. Pero sa mga mundo na ang practice na yan ay ginagawa. Halimbawa, nandun ka sa Mindanao, may polygamous practice sa mga nasa tribo ron, mga datu. Maraming asawa yan. No? Sa Africa, ganun din. Ngayon, naging Christian sila. Ano sasabihin mo? Hiwalayan mo lahat? Isa lang. O hindi, isa lang ang tira mo. Sino? Sino doon? Pare-pareho yung treatment niya. Of course, madaling sabihin yung advice natin. Pero palagay ko sa context natin, madali natin sabihin. No? Mag-stick ka doon sa unang asawa mo, gano'n, dahil gano'n. Dahil hindi naman pwede magpakasal dito ng 2 beses, kasi bigamy yan. No? Ikukulong ka o ihahabla ka. Pero ang gusto ko lang sabihin, ito yung mga haharapin natin maaring sa susunod na mga panahon. Kaya nga ipag-pray natin na sana mas marami maging Christian para hindi mahulog sa ganitong klase ng sitwasyon. No? Kasi kung magiging stricto tayo sa Bible, walang sinabi sa Bible na hiwalayan mo Walang sinabi. Pero yung prinsipyo na nanatili, iisa lang dapat ang asawa. No? Yun lang. So, Pastor, gusto ko lang sana linawin. Para inawin po natin. Yan. Kaya nga nilalagay ko nga sa inyo. Now, palagay ko, sa konteksto ng iglesia na meron tayo, at sa konteksto ng Sovereign Grace Christian Church, I will not be talking about other church. No? Because other churches, especially in America, they would accept that. But they will not be pastor. That's definite. But on our context, pagka ikaw nagkaroon ng maraming asawa, siyempre, madali nating sabihin, yung pinakasalan mo, yun ang siyang tunay mong asawa. Hindi yung iba. Madali yan. Pero sa ibang lugar, di natin pwede. Kaya ako, I can only say about our context, our church. So, I would rather talk na dapat ayusin mo yung mo bago ka namin tanggapin sa membership dito sa church. Yes, Kuya Manny, huli na. Ang kultura po, parating context. Oo. Ibig sabihin, para yung sagot mo tumama, ano ba yung background? Yun ang po ang gusto kong i-point out. Lahat kapag sumasagot tayo, nag-a-analyze tayo, context. Importante yung context. Kasi sabi ninyo, kung sa SGCC ang context, ganun ang approach. Pero kapag ang context mo nasa Yes. Oo. iba yun. Ayun lang po. Yeah, tama po. Kasi nga madali nating pag-usapan yan dito Pero pagka nasa Amerika ka o kaya nasa ibang bansa ka na practice yan, legal yung iba, legal talaga. In fact, sabi ko nga, pag nasa Mindanao ka, yung mga dato, may mga asawa yan. Marami yan sila.
Kaya pag sinabi mo, naging Christian ka, hiwalayan mo ba lahat yan? Hindi madaling sabihin yan. Na? Pero sa atin madaling sabihin sa konteksto natin. And we'll stand on the principle na kung ganyan ang isang sitwasyon, of course, kakausapin natin siya at sasabihin natin siya kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya, sumunod ka sa Panginoon, yung pinakasalan mo, yun ang tunay mong baka dapat mong maging at yung iba, suportahan mo yung mga anak mo sa kanila, huwag mong pabayaan, no? At syempre, encourage mo din sila maging mananampalataya at madali natin sabihin yan dito. Pero alam ko hindi yan madali na gawin sa iba. So yun lang ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Pero malinaw, kung ganyan ka dati, no? Hindi ka pwede maging pastor. You cannot be an elder because the qualification of an elder, he must be husband of one wife. So the implication in the New Testament, may mga membro sa church na dati ay nang ganyan ng relationship. Alan, sige na. Pwede ba sa susunod na katulad din ng binanggit ni Ate Banji kanina, no? Ibang ano na. Pag-usapan natin yan sa susunod, ha? Oo. Pero ito lang sabi kan, yung polygamous lang muna tayo. Kasi, in fact, meron pang pangalawang tanong, oh. Meron pa akong pangalawang tanong dito na ihahain sa inyo at pwede nyo gawin nating assignment. So, I will ask you to do some research. So I will ask you this coming Sunday. We read in 2 Samuel 12:8. Sabi ng Panginoon, I gave you your master's house and your master's wives into your arms. Ang Diyos, ha? Sabi kay David, I give you your master's house and your master's wives into your arms. Diyos pa nagbigay. Does it mean that God is responsible for David's polygamy? The answer to that question, I leave it to you this coming Sunday. Okay? Maraming salamat. At maganda rin mayroon tayong mental exercise eh. Okay, mag-break muna tayo.